Yo, welcome to Pimp Your Food. Ang sarap ng sisig, matrabaho nga lang pero alam nyo ba, sinipag akong gawin to, mamaya malalaman nyo kung bakit. Sinimulan ko to sa pag-pan grill ng aking pork jolls or batok ng baboy na pakuluan ko na yun sa tubig na may asin, paminta, laurel, bawang at sibuyas hanggang sa lumambot. Wala akong nabiling uling kaya diyan ko na lang inihaw, no. Pero syempre pwede kayong gumamit diyan ng air fryer or oven or pwede nyo rin iprito kung ano ang mas convenient sa inyo. Pwede rin kayo gumamit dito ng maskara at ng liempo. Ayan. Ganyan ang itsura. Pwede na yan hanguin. Pati nga pala yung atay ng manok. Inihaw ko na rin dyan. At ang sikreto kung bakit ako sinipag gawin to dahil sa aking bagong kitchen knife galing sa ni Kuya. Ito ang Gyoto Japanese knife. Grabe, ang ganda kapag talaga meron kang bagong kutsilyo at maganda, sisipagin ka magluto at isasabak mo talaga sa matindi-tinding hiwaan. Lalo na itong Gyoto knife, katumbas nito sa western ay chef's knife. Kumbaga ito yung primary knife mo kasi versatile ito, marami kang pwedeng paggamitan. Primary knife, kahit ito na lang ang gamit mo araw-araw, uubra. At syempre, Japanese made yan. Ang material na ginamit dyan, stainless steel grade na 420J2, which is resistant sa corrosion kahit na araw-araw gamitin, araw-araw hugasan gamit yung mga panghugas nating sabon na alam naman natin na mayaman sa mga chemical. Diba? Hindi yan basta-basta kakalawangin. Maganda ang material. At syempre, yung kahoy ginamit sa kanyang handle ay gawa sa kowa wood, which is yun talaga ang isa sa preferred na ginagamit sa mga handle ng ating mga kutsilyo. Diba? Napakaganda ng quality. Isa pa sa nagustuhan ko dito, ayan, malapad siya. So, pwede mo siyang gamiting scraper na din ng iyong mga nahiwa. At ito nga, sinaba ko na agad. Alam naman natin na ang sisig, isa yan sa maraming hiwaan, no? Maraming tadtaran. Kaya, ayan, nasabak na agad ang ating Gyoto knife ng ni Kuya. At talaga naman, hanggang sa matapos, hindi nakakapagod gamitin, sinipag akong maggawa ng ating sisig. Alright, matapos sa ating mga hiwain, proceed tayo sa ating chicken liver. Ito yung magpapa-creamy or magpapalapot ng ating sisig. Yung mapapansin nyo parang bind together sila. Ito yun. Dinurog ko lang yung atay ng manok. Nilagyan ko yan ng suka, konting patis at liquid seasoning. Haluin lang natin ng mabuti. Mapapansin nyo parang ano yan, parang mayonnaise yung dating, no? Parang dressing. Ayan, tapos kapag ganyan na, pwede natin yan set aside. Simulan natin ng paggawa ng ating sisig. Naku, madali na to, patapos na to. Siyempre, lagay natin ng sandamakmak na sibuyas at season natin yan ng asin, paminta. Optional, naglagay ako ng vetchin. Kung ayaw nyo, wag nyo lagyan. Tapos, haluin lang natin yan ng mabuti. And pwede na natin isunod yung ating liver mixture na ginawa kanina. Mapapansin nyo kapag nilagay nyo yung liver mixture at pagkahalo, medyo, ayan, magiging dikit-dikit na sila. Diba? Magiging maganda na yung sisig texture niya talaga. Parang bind together na sila. And then, timplahan lang natin yan. Naglagay ako ng kalamansi. No? Kung depende sa gusto nyong asim, konting sibuyas na pula, konting siling berde, konting halo na lang, and then pwede na yan i-serve. Pwede na yan kainin ng ganyan, or pwede nyo ilagay sa sizzling plate. Nga pala, kung nagustuhan nyo itong ni Kuya Gyoto knife, gusto nyo bumili niyan, hindi kayo magsisisi, lalagay ko yung link sa description nitong video, at kung kayo ay nasa TikTok, nandyan yan sa yellow basket. Congrats! Nakagawa ka na ng sisig ngayon. Ikaw na bahala kung ipapartner mo yan sa alak o sa kanin. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!